Ito ang isang nakakagulat na pangyayari na naganap sa Russia. Higit pa ito, pasado 1:00 na ng madaling araw at ang rating ay 43.7%. Paanong nangyari iyon? Hindi naman World Cup. Higit pa rito, umiyak ng malakas ang lolo ko habang nanonood ng TV. Hindi ko pa siya nakitang ganyan. Isang minutong video lamang mula sa Pilipinas na aksidenteng naipalabas ng gabi ang yumanig sa buong gabi ng Russia. Ano ba talaga ang video na ito na nagpataas sa late night ratings ng 100 beses at bakit napaiyak ang mga Ruso nang mapanood nila ito? Mula ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang kasaysayan ng isang hindi pa nagaganap na aksidente sa pagsasahimpapawid na nangyari dahil sa isang babae sa Vladivostok. Kumusta? Ako si Ekaterina at nagtatrabaho ako bilang tagapamahala ng schedule sa isang lokal na istasyon ng TV sa Vladivostok. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang gabing iyon na lubusang nagpabago sa aking buhay. Mayo 9, bandang 11:45 p.m., bigla na lang tumunog ang alarm mula sa main server. Nasira ang file ng Siberian Tiger documentary na naka-schedule sa hating gabi, pati ang backup file ay hindi rin gumana. 15 minuto na lang at magsisimula na ang programa. Wala nang oras para maghanap ng ibang kapalit. Kaya, nagmadali akong naghalungkat sa folder ng emergency content. Nakakita ako ng isang 8 minutong video na may salitang kalikasan sa pangalan ng file. Dahil sa pagmamadali, in-upload ko ito sa sistema ng pagsasahimpapawid nang hindi pa nasusuri ng maayos. Naisip ko, wala namang manonood dahil mahaba ang holiday para sa Victory Day, ang pinakamahabang holiday sa Russia. Lahat ng tao sa syudad ay umalis na papunta sa kanilang mga datcha, tanging ako lang ang naiwan. Hating gabi, nagsimula ang video. Sa simula, ito ay isang tahimik na tanawin sa kanayunan. Gumaan ang pakiramdam ko at nagtungo ako para magtimpla ng kape. Ngunit pagkalipas ng mga 3 minuto, nang muli kong tingnan ang screen, labis akong nagulat. Sa screen, mayroong 12 ng tao na nagtatanim ng palay sa bukid na kayuko. Hindi ito nature documentary, ngunit huli na para putulin ito. Mas magiging kakaiba kung bigla itong tatapusin. Kaya, nagdesisyon akong hayaan na lang. Ngunit habang pinapanood ko ito, lalo akong nagtataka. Ang mga tao sa video ay mukhang napakasaya. Kahit na ang trabaho ay tiyak na nakakapagod sa likod. Nagkukuwentuhan, nagbibiruan at masayang nagtatawanan sila. Isang lolo ang nagtuturo sa mga kabataan kung paano magtanim ng palay habang ang mga lola ay kumakanta at sumasayaw habang nagtatrabaho. Ngunit ang pinakanakakabighaning eksena ay noong break time. Umupo sila sa pilapil, nagbabahaginan ng pagkain, adobo, inihaw, na baboy. Kanin lahat sila ay nagkikitaan at nagsusubuan, tapik ng mahina sa likod at sinasabing, "Ang galing, kaya mo yan." Isang napakainit na tanawin. Kahit hindi ito Ruso, may subtitle sa ilalim, at ang mahalaga, ang mainit na atmosfera ay umabot ng lubos sa puso. Nanatili akong nakaupo, nakatitig ng walang kurap. Ako ay isang city girl na hindi pa nakatapak sa kanayunan mula nang ipanganak, ngunit hindi ko alam kung bakit ang mga larawang iyon ay nagparamdam sa akin ng pananabik. Para itong larawan ng Russia noong nakaraan na laging ikinukuwento sa akin ng aking lola. Noong araw, sabi niya, ang mga kapitbahay ay parang pamilya. Kapag may nagkasakit, lahat ay tutulong. Kapag panahon ng anihan, lahat ng tao sa baryo ay magtutulungan. Natapos ang 8 minuto. Nanatili akong tahimik sandali bago ako natauhan at naghanda para sa susunod na programa. Ilan lang kaya ang nanonood ng late night show na ito? Naisip ko. Ngunit wala pang 5 minuto, nagsimula nang magring ang telepono. 1, 2 lang, ngunit hindi nagtagal, hindi na ito tumigil. Nagtataka ako, kaya sinagot ko at nagulat ako sa narinig ko. Ano ang video na iyon? Ang lolo ko ay iyak ng iyak pagkatapos manood, parang kolkhoz noong panahon ng Soviet. Pakiusap, pakiplay ulit. Anong bansa iyon? Bakit ang saya nila? Sinagot ko ang mga tawag habang hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na napakaraming tao ang nanonood ng TV ng ganitong oras at sa isang mahabang holiday pa. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kanilang reaksyon, lalo na ang mga matatanda na napakarami ng tumawag.
Karamihan ay nanginginig ang boses. Isang lola ang nagsabi, ganyan din ang baryo namin, 60 taon na ang nakalipas. Lahat ay nagtatrabaho ng sama-sama, kumakain ng sama-sama, nagtutulungan. Namimiss ko ang panahong iyon. Isa pang lolo ang nagsabi, ngayon, hindi na natin alam kung sino ang kapitbahay natin. Masakit sa puso kapag naaalala ko ang lumang panahon pagkatapos kong mapanood ang video na iyon. Nakaramdam ako ng pagkalito at labis na emosyon. Hindi ako makapaniwala na ang isang 8 minutong video na aksidente kong naipalabas ay nakagawa ng ganoong impresyon sa napakaraming tao. At isa pa, isa itong video mula sa ibang bansa na gumagamit ng ibang wika. Ang telepono ay patuloy na nagri-ring kahit pasado 1:00 na ng madaling araw. Bigla, may isang tawag na dumating at nagpabago sa lahat. Ito ay mula sa Deputy Director ng istasyon. Yekaterina, ano ito? May problema ba ang sistema ng rating? Imposibleng umabot sa 31.2% ang late night rating. Hindi ako makahinga. 31.2%? Kumpara sa normal na late night rating na hindi man lang umaabot sa 0.3%, ito ay tumaas ng higit sa 100 beses. Pagkatapos kong ibaba ang telepono mula sa Deputy Director, agad kong sinuri ang sistema ng rating. Totoo ito. Mula hating gabi hanggang 12:08 a.m., mabilis itong tumaas at umabot sa 31.2%. Napakalaki ng pagkakaiba kumpara sa normal na late night rating. Sir Deputy, hindi sira ang sistema. Totoo ang numerong ito. Patuloy pa rin ang pagtawag para ipa-play ulit ang video. Sinabi ng Deputy Director na pupunta siya kaagad sa istasyon. Samantala, naisip kong kailangan kong panoorin ulit ang video na iyon ng mas detalyado. Kailangan kong malaman kung ano sa video na ito ang nakayanig ng husto sa puso ng mga Ruso. Sinimulan kong panoorin ang video mula sa simula. Sa pagkakataong ito, sinuri ko ang bawat detalye. May isang subtitle na sumulpot sandali, Baryo Maligaya, Iloilo. Galing pala ito sa Pilipinas. Sa gitna ng hamog sa umaga sa palayan, isa-isa nang nagtipon ang mga taga-baryo. Lahat sila, lalaki, babae, bata, at matatanda ay lumabas. Ang nakakabilib ay ang paraan ng kanilang pagtatrabaho. Ang mga kabataan ay nasa harap, gumagawa ng mabibigat na trabaho, habang ang mga matatanda ay nasa likod, nagpapasa ng mga punla o naghahanda ng merienda. Ang mga bata ay tumutulong din sa pagdadala ng maliliit na basket. Walang naguutos, ngunit bawat isa ay nakakahanap ng sarili nilang gawain. Ngunit pagkatapos, may nakakabighaning eksena na naganap. Isang binata ang nadulas at nahulog sa putik, naging putik ang buong katawan. Tumigil ang lahat sa ginagawa at tumakbo para tulungan siya. At pagkatapos, sabay-sabay silang nagtawanan, ngumiti ng nahihiya ang binata at tumayo para magtrabaho ulit. Isang lola ang nag-abot ng tuwalya sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, hindi lang ito simpleng video ng pagtatanim ng palay. Ito ay isang larawan ng isang komunidad na puno ng pagmamalasakit at pagbabahaginan. Ito ang matagal nang hinahanap-hanap ng mga Ruso ngunit nawala na. Ang highlight ng video ay ang oras ng tanghalian. Umupo sila ng pabilog sa banig, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Bawat isa ay nagdala ng pagkain na niluto sa bahay, pinagsama-sama, at nag-boodle fight lechon, kare-kare, kanin. Sa simpleng pagtingin sa larawan, mararamdaman mo na ang init at pagiging palakaibigan. May isang eksena na natatandaan ko ng husto. Nakita ng isang lola ang isang binata na kumakain mag-isa ng kanyang baon. Kaya, kumuha siya ng ulam mula sa kanyang plato at inilagay sa plato ng binata. Kahit na pilit na tumatanggi ang binata, patuloy siyang naglalagay ng pagkain na may mukhang nagsasabing, "Kumain ka ng marami para lumakas ka sa trabaho." Kahit may subtitle, ramdam na ramdam ko ang damdamin. Bigla, may isa pang tawag na dumating. Sa pagkakataong ito ay mula sa Confidential Complaint Center ng istasyon. Yekaterina, masama ang balita. Nag-crash ang website. Napakaraming tao ang nag-access. Lahat sila ay gustong panoorin ulit ang video na iyon. Kaya, nagdesisyon ako ng mabilis. Ipa-play ko ulit ang video alas 1:00 ng madaling araw. Normal, imposible ito, ngunit ang sitwasyon ay hindi na normal. Agad na tumahimik ang telepono nang inanunsyo ko na may replay.
Lahat sila ay nagmadali sigurong umupo sa harap ng TV. Ako naman, nakatitig sa screen at pinapanood ang pagbabago ng rating. Alas, 30 ng madaling araw, ang numero ay tumalon ng parang baliw, 35%, 40%. Sa huli, huminto ito sa 43.7%. Ito ang all-time high na rating sa late night, hindi. Ito ang record na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng TV sa Russia. Ngunit may mas nakakagulat pa na nangyari. Nang matapos ang video, nagsimulang pumunta ang mga manonood sa istasyon. Kahit pasado alas, 2 na ng madaling araw, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa harap ng istasyon. Karamihan ay matatanda. Ang ilang lolo ay gumagamit pa ng tungkod. Tumawag sa akin ang security guard ng naguguluhan. Yekaterina, may 12 ng tao na sa lobby ng first floor at patuloy pa rin silang dumarating. Lahat sila ay gustong makilala ang taong gumawa ng video na ito. Napilitan akong bumaba. Nang pumasok ako sa lobby, natigilan ako sa nakita ko. Napakaraming tao ang nagtipon at lahat sila ay nakatingin sa akin nang nagniningning ang mata. Isang lola ang lumapit, hinawakan ang kamay ko at nagsabing, "Salamat, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin ng mga bagay na nakalimutan na namin." Sa sandaling iyon, napuno ng luha ang aking mga mata. Wala naman akong ginawa, aksidente ko lang na ipalabas ang video. Ngunit hindi ako makapaniwala na ang pagkakamaling iyon ay naging napakahalaga para sa napakaraming tao. Nagsimulang ikuwento ng mga tao ang kani-kanilang kuwento. Isang lolo ang nagsabi na pinaalala nito sa kanya ang kabataan niya noong nagtatrabaho siya sa isang kolkhoz sa Siberia. Isa pang lola ang nagsabi na pinaalala nito sa kanya ang anihan sa kanyang baryo sa Ukraine. Sa sandaling iyon, dumating ang deputy director. Napanganga siya nang makita ang eksena sa lobby at bumulong siya sa akin, "Yekaterina, hindi na ito ordinaryong aksidente sa pagsasahimpapawid. May mas malaki pang mangyayari." Lumabas na ang video na iyon ay na-donate ng isang Pilipino sa Russia sa istasyon maraming taon na ang nakalipas dahil sa pananabik sa kanyang bayan. Nakaimbak ito sa emergency folder hanggang sa aksidente ko itong nakita, parang tadhana. Tama ang sinabi ng deputy director. Kinabukasan, ang istasyon ay naging parang battlefield. Walang tigil ang ring ng telepono, dagsa ang mga reporter, at patuloy pa rin ang pagdating ng mga manonood. Ang una na tumawag ay ang lokal na pahayagan mula sa Vladivostok Daily. Gusto naming mag-interview tungkol sa miracle rating kagabi. Mula sa Primorsky News Agency, ano ba talaga ang video na iyon mula sa Pilipinas? Mula sa Far East TV station, maaari bang ianalisa kung bakit naging ganito ang reaksyon ng mga manonood? Hindi ko alam ang sasabihin. Kung sasabihin ko na lang na isa itong pagkakamali, napakalaki na ng pangyayari. Bukod pa rito, may mas malaking problema pa ang naghihintay. Agad akong ipinatawag ng station director pagdating niya. Pagpasok ko sa opisina, narinig ko ang malamig na boses. "Yekaterina, magpaliwanag ka. Paano mo na ipalabas ng walang pahintulot ang isang hindi nasuring video mula sa ibang bansa?" Humihingi po ako ng paumanhin. Nagkaroon po ng pagkakamali sa server, kaya nagmadali po akong humanap ng kapalit. Paliwanag ba yan? Ang pagsasahimpapawid ay responsibilidad sa publiko. Paano kung may problema ang video na iyon? Tama ang director. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang pagkakamali ko. Ngunit sa sandaling iyon, tumakbo papasok ang secretary. "Sir Director, urgent rating report. Ang rating ng replay kagabi, batay sa koleksyon sa buong bansa, ay 43.7%. Agad na nagbago ang mukha ng director. Ang ganitong antas ng rating ay nangyayari lang kapag live ang World Cup Final o ang New Year's address ng presidente. At pagkatapos, may tawag mula sa headquarters sa Moscow, kailangan din ng central station ang video na iyon. Mabilis na nagbago ang sitwasyon. Hindi na ito pagkakamali ng lokal na istasyon, kundi naging issue na interesado ang buong bansa. Bumuntong hininga ang director at nagsabing, "Una sa lahat, alamin mo ang pinanggalingan ng video at suriin mo ang copyright kung may problema." Sa sandaling iyon, may isa pang tawag na dumating. Sa pagkakataong ito, mula sa mas nakakagulat na lugar mula sa Philippine Consulate General sa Vladivostok. Tumawag po ako tungkol sa video ng Pilipinas na naipalabas kagabi. "Gusto po naming makipagtulungan." Bumilis ang tibok ng puso ko.
Naisip kong magiging international problem na ito. Ngunit ang sumunod na sinabi ng opisyal ng consulate ay nagpagaan sa loob ko. Huwag po kayong mag-alala. Tumawag po kami para magpasalamat dahil napakaraming tao ang nagkaroon ng interes sa Pilipinas dahil sa video na iyon. Kung maaari po, gusto naming makipagkita para mag-usap. Hapon iyon, nagtungo ako sa Philippine Consulate General sa Vladivostok. Malugod akong tinanggap ng Cultural Consul. Ang video na iyon ay bahagi ng isang serye ng rural documentary na ginawa ng isang istasyon ng TV sa Pilipinas. Ang pangalan ng programa ay Ang Puso ng Bayanihan. Huwag po kayong mag-alala tungkol sa copyright. Tumawag po kami sa istasyon ng TV sa Pilipinas at natuwa po sila. Talaga po, kahit na ipinalabas namin ng walang pahintulot, sabi po nila, nagulat sila na ang kultura ng bayanihan ng Pilipinas ay nakagawa ng ganoong impresyon sa mga Ruso. Sa katunayan, nag-alok pa sila na ibibigay sa amin ang buong serye kasama ang Russian subtitles. Bayanihan. Ngayon ko lang narinig ang salitang iyon. Ipinaliwanag ng konsul sa akin, ang bayanihan ay isang tradisyon ng pagtutulungan sa Pilipinas. Kapag may trabaho sa baryo na nangangailangan ng maraming tao, tulad ng pagtatanim ng palay, ang mga taga-baryo ay magtutulungan ng walang bayad. Ito ay isang labor exchange. Tutulungan kita ngayon, bukas tulungan mo rin ako. Nang marinig ko ito, parang katulad nga ito ng kolkhoz o sabbatnik ng Russia. Hindi, mas mainit at mas makatao pa. Nagpatuloy ang konsul. Sa totoo lang, kahit sa Pilipinas ngayon, naglalaho na ang ganitong kultura. Kaya ginawa nila ang documentary na ito para itala ang tradisyon, ngunit hindi nila inasahan na magkakaroon ito ng magandang reaksyon sa Russia. Habang naglalakad palabas ng consulate, napakaraming bagay ang iniisip ko. Kahit na nagsimula ito sa isang pagkakamali, hindi ito aksidente. Ang maliit na baryo sa Pilipinas ay nagpakita ng isang bagay na matagal nang hinahanap-hanap ng mga Ruso. Pagbalik ko sa istasyon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi, mas tama na sabihing nakakagulat. Ang discussion board ng mga manonood sa website ay nag-crash dahil sa sobrang dami ng user at may mga tao pa ring nagtitipon sa harap ng istasyon. At pagkatapos, may mas nakakagulat pang balita na naghihintay. Nagdesisyon ang Central Station sa Moscow na opisyal na ipalabas ang video na iyon sa buong bansa. Ngunit may kondisyon, kailangan kong pumunta sa Moscow para ipaliwanag ang phenomenon na ito. Ngunit sa sandaling iyon, may tawag na dumating mula sa hindi inaasahang lugar mula sa Koryo-In Cultural Center sa Ussurisk. Hello, Yekaterina, ikaw ba yan? Kami ang third generation Koryo-In. Napanood namin ang programa mo kagabi, kaya tumawag kami. Ang bayanihan na sinasabi ninyo ay parang pumasi na ginagawa ng lolo't lola namin. Koryo-In, ang mga inapo ng mga Koreano na pinilit na lumipat sa Central Asia noong panahon ni Stalin. Alam kong bumalik sila para manirahan sa Russian Far East, ngunit hindi ko inasahan na makakatanggap ako ng tawag na ganito. Noong 1937, nang sapilitan kaming ilipat, kahit sa walang buhay na lupain ng Central Asia, nakaligtas ang aming mga ninuno dahil sa pumasi. Kung hindi kami nagtulungan, hindi kami mabubuhay. Nang mapanood ko ang video na iyon, kusa na lang tumulo ang luha ko. Narinig ko ang nanginginig na boses sa kabilang linya. Ako rin ay nakaramdam ng kirot sa ilong. Para sa kanila, ang video na iyon ay hindi lang simpleng tanawin sa kanayunan, kundi ang paraan ng pamumuhay at karunungan ng kanilang mga ninuno para makaligtas. Nag-alok ng isang suhestiyon ang chairman ng Koryo-In Cultural Center sa Ussurisk. May mga matatandang Koryo-In pa rin na natatandaan ang tradisyon ng pumasi. Kung papadalhan ng staff ang istasyon para magulat, handa kaming ipakita ang kultura ng Koreano sa Russia. Agad kong iniulat ang suhestiyon na ito sa director. Napagtanto na rin ng director na hindi na ito aksidente, kaya inaprubahan niya ang paggawa ng isang special program. Gabi iyon, pauwi na ako, nakakita ako ng nakakagulat na tanawin. Sa playground ng apartment complex ko, may mga taong nagtitipon. Lahat sila ay naglabas ng pagkain at nagbabahaginan. Isang lola ang bumati sa akin. Napanood mo ba ang programang iyon? Sinubukan naming gayahin. Bawat isa ay nagdala ng kaunting pagkain at nagbahaginan.
Ang ganda pala. Ito ang pagbabago na nangyari dahil sa video. Nagsimulang kumalat ang kaunting init sa malamig na syudad. Kinabukasan, sinuri ko ng detalyado ang impormasyon na nakuha ko mula sa Consulate General. Ito ay ang buong serye ng Ang Puso ng Bayanihan. At may isang episode na partikular na nakatawag ng pansin, isang 45-minutong documentary na tinatawag na Paghahanda para sa Pista. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Sa pagkakataong ito, ang setting ay isang baryo sa Roxas, Capiz. Ang pangunahing karakter ay si Lola Mameng, 74, isang elder na iginagalang ng lahat sa baryo at naging lead organizer ng pista sa baryo sa loob ng 50 taon. Nagsimula ang video sa paghahanda alas 5 ng umaga. Inilabas ni Lola Mameng ang isang malaking kawali at steamer sa bakuran. Bumulong siya sa sarili. Dumating na naman ang pista. Siguradong mamimiss ng mga apo ko sa Maynila ang masarap na luto ng Lola. Alas 6 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga maibahay sa baryo. Lola Mameng, ang ganda ng ani ng palay natin ngayon. Oo nga, pinagpala tayo ng panahon. Halika, magkape muna tayo bago tayo magsimula. Ang larawan ng mga lola na nakaupo ng pabilog at nagkakape ay napakainit. Ngunit nang pakinggan ko ang usapan, alam kong hindi lang ito simpleng paghahanda para sa pista. Si Bunso ba? Hindi dumating mula sa Maynila? May sakit ang apo niya kaya magluluto ako ng dagdag para ipadala. Mabuti, tutulungan ka namin. Ang larawan ng pagmamalasakit nila sa kaligayahan at kalungkutan ng kanilang kapitbahay na parang sa kanila ay napakagaling. Nang magsimula ng seryoso ang paghahanda, naging masigla ang buong baryo. Nagtulungan ang mga lalaki sa pagdadala ng kahoy at tubig, ang mga kababaihan ay naghanda ng mga sangkap, at ang mga lola ang naging pangunahing chef. Tumulong din ang mga bata sa pagbabalat ng bawang. Ito ang pista, sabi ni Lola Mameng sa kamera. Hindi ito magagawa ng mag-isa. Kailangang magtulungan para maging masarap. Ang pagkain na inihanda para sa tanghalian ay napakalaki. Lechon, sinigang, adobo. Lahat sila ay nakaupo ng pabilog at kumakain. Ang atmosfera ay parang isang pagdiriwang. Pinanood ko ang video na ito at lalo kong naunawaan kung bakit nagustuhan ito ng mga Ruso. Hindi lang ito simpleng pagluluto, kundi isang festival ng pag-ibig at pagbabahaginan. Habang nanonood ako, tumunog ang telepono. Ito ay mula sa director, Yekaterina. Nagdesisyon na ang headquarters sa Moscow. Magkakaroon tayo ng special program, Ang Puso ng Bayanihan, tuwing Biyernes ng 7 p.m, prime time. Ikaw ang producer. Nagulat ako, prime time, at ako ang producer? Ikaw ang nagsimula nito kaya dapat mong panagutan hanggang sa dulo. Inaprubahan na rin ang reportage sa Koryo Inn sa Ussurisk. Maghanda ka na. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong tahimik sandali. Hindi ko inasahan na ang isang maliit na pagkakamali ay magiging ganitong kalaking proyekto. Sa sandaling iyon, may isa pang tawag na dumating. Sa pagkakataong ito, isang unknown number. Kumusta? Ako si Olha Park, isang third-generation Koryo Inn na nakatira sa Kyzylorda, Kazakhstan. Nakita ko ang balita mula sa Russia tungkol sa Pumasi at ang salita sa Pilipinas na nagiging trend. Opo, ngunit nasa Kazakhstan po kayo. Ang lola ko po ang nagpatawag sa akin. Sabi niya, noong sa pilitan silang ilipat noong 1937, nagluto rin siya ng kimchi sa loob ng freight train. Nanginginig ang boses niya. Wala pong napaka-cabbage, walang chili powder noon. Ngunit kung may cabbage at asin lang, gagawa siya ng kimchi. Sabi niya, iyon ang nagpaligtas sa amin. Gusto niya pong ikuwento ko ito sa inyo. Nagsulat ako habang tumutulo ang luha ko. Ang kimchi ay hindi lang pagkain, kundi kaligtasan, pag-asa at bayan. Sa tren na patungo sa Ussurisk, nag-aral ako tungkol sa kasaysayan ng Koryo Inn. Oktubre 1937, sa utos ni Stalin, mahigit 170,000 Koreano na nakatira sa Far East ang sapilitang inilipat sa Central Asia. Dinala sila sa mga freight train sa layong mahigit 6,000 kilometer at 10,000 ang namatay sa biyahe. Nang bumaba ako sa tren sa Ussurisk Station, naghihintay ang chairman ng Koryo Inn Cultural Center. Yekaterina, maligayang pagdating.
Naghihintay po sa inyo ang aming mga elder. Pagdating ko sa Cultural Center, 12 ng lolo at lola ang nagtipon. Tumayo ang pinakamatandang lola. Ako si Maria Kim. Ako ang pinakamatanda sa baryong ito, 93 anyos. 6 na taon lang ako nang ilipat kami. Naglabas ang lola ng isang lumang photo album. Sa mga kupas na larawan, itinuro niya ang isa at nagsabing, ito ay kuha sa Kazakhstan noong 1938. Tingnan mo, ang papayat namin, ngunit nagluluto pa rin kami ng kimchi. Ang mga tao sa larawan ay butot balat, ngunit nakaupo sila ng pabilog sa paligid ng isang butas na inilibing sa lupa. Saan kami makakahanap ng napa cabbage noon? Ginagamit namin ang cabbage, turnip, carrot, kahit anong makuha namin. Walang chili powder, kaya gumamit kami ng paprika. Ngunit ang kimchi ay kimchi pa rin. Ang lasa nito ay nagpaparamdam sa amin na nakauwi na kami. Nagdagdag pa ang isa pang lola na nakaupo sa tabi niya. Kapag inililibing namin ang kimchi jar, lahat ng tao sa baryo ay tumutulong. Noong una, kakaiba ang tingin ng mga Ruso, ngunit pagkatapos, kumakain na rin sila at sinasabing masarap. Nang marinig ko ang mga kwento, naunawaan ko kung paano magkaugnay ang pumasi at kimchi. Ito ang diwa ng pagbabahaginan at pagtutulungan sa pinakamasamang sitwasyon at iyon ang nagpaligtas sa mga Koryoin. Ngayon, magluluto kami ng special kimchi para ipakita sa inyo, nag-alok si Lola Maria. Gusto naming makita ng mga Ruso kung paano kami magluto ng kimchi. Nang tingnan ko ang mga sangkap, halatang iba ito sa Koreano. May cabbage, beetroot, paprika at dill. Ngunit ang galaw ng mga lola ay mabilis. Hatiin ang cabbage sa 4 at ibabad sa tubig alat. Ang konsentrasyon ay napakahalaga, paliwanag ng mga lola. Sa tabi nila, may mga bagong henerasyon na Koryoin na nagsusulat at nag-aaral. Hindi kami nag-aral ng seryoso. Sinubukan naming maging Ruso, kaya tinalikuran namin ang pagiging Koreano. Ngayon, nagsisisi kami, sabi ng isang babae, 40 taong gulang. Habang nagluluto ng kimchi, nagkuwento ang mga lola tungkol sa nakaraan. Ang pinakamahirap ay ang unang taglamig pagkatapos ng paglilipat. Wala kaming makain, akala namin mamamatay na kami, ngunit nakaligtas kami dahil sa kimchi. May vitamin ito, kaya hindi kami nagkasakit. Tama, kinain ng mga kapitbahay naming Ruso ang kimchi at sinabing lumakas sila. Mula noon, nagsimula na ang exchange. Ipinapalit namin ang kimchi sa tinapay. Napagtanto ko na ang kimchi ay hindi lang pagkain, kundi isang medium para sa cultural exchange. Nang matapos ang pagluluto ng kimchi, may nakakagulat na nangyari. Nagsimulang dumating ang mga kapitbahay na Ruso. Lola, Maria, narinig kong nagluluto kayo ng kimchi. Maaari ba akong tumingin? Ang sarap ng kimchi na binigay ninyo noong 1 taon. Gusto kong matuto. Hindi nagtagal, ang Cultural Center ay naging kimchi cooking class na may magkahalong Ruso at Koryoin. Pagkatapos ng usuris, naghanda ako para sa opisyal na pagsasahimpapawid ng programa. Ang unang episode ng Ang Puso ng Bayanihan ay, siyempre, isang special tungkol sa pista at pagluluto. Pinagsama ko ang video ng bayanihan na aksidenteng naipalabas sa simula, ang kuwento ng paghahanda ng pista ni Lola Mameng, at ang kuwento ng mga Koryoin na nakita ko. Bago ang pagsasahimpapawid, labis akong nag-alala. Hindi na ito pagkakamali, kundi opisyal na programa. Manonood pa kaya ang mga tao? Biyernes, 7 p.m. Sa wakas, nagsimula na ang programa. Kumusta? Maligayang pagdating sa unang episode ng Ang Puso ng Bayanihan. Ngayon, ikukuwento namin ang kuwento ng pista. Ako ang host. Kahit na kinakabahan, sinubukan kong magsalita ng mahinahon. Nagsimula ito sa buong bersyon ng video ng paghahanda ng pista ni Lola Mameng kasama ang Russian subtitles. Pagkatapos, ikinuwento ko ang kuwento ng lola ng Koryoin na nakita ko sa Ussurisk. Noong 1937, kahit nasa pilitang inililipat, patuloy na nagluto ng kimchi ang mga Koryoin. Ito ang kanilang identity at paraan para makaligtas. Habang nasa ere, sinuri ko ang reaksyon ng mga manonood ng real-time, napakalaking tugon. Ang lola ko rin ay nagluto ng pickled vegetable na parang kimchi noong war. Hindi ko alam,
na may ganitong kasaysayan pala ang mga Koryoin. Bigla akong ginusto ang pagkaing Pilipino. Nang matapos ang programa, nag-crash ulit ang website ng istasyon. Napakaraming tanong tungkol sa kung paano magluto ng pagkaing Pilipino. Kinabukasan, nakakita ako ng nakakagulat na tanawin sa Central Market ng Vladivostok. Dagsa ang mga tao. Lahat sila ay bumili ng lemongrass at kaffir lime leaves. Napanood mo ba ang programa kagabi? Tanong ng isang lola. Gusto kong subukan ang pagkaing Pilipino. Hindi ko inasahan na ganoon din ang iisipin ng iba. Naguguluhan ang mga tindera. 40 taon na akong nagtitinda, hindi ko pa naranasan ito. Ubos ang ingredients para sa pagkaing Pilipino. Pati ang Asian grocery stores. Pasensya na po. Sa susunod na linggo pa po darating ang stocks, paumanhin ng may-ari. Hindi ko inasahan na biglang tataas ang demand. Ngunit may mas nakakagaling pang nangyari. Nagsimulang magturo ng pagluluto ng kimchi ang mga lola ng Koryoin ng Kusa. Tutulungan namin. Tumawag si Lola Maria sa istasyon. Gusto naming ituro sa mga Ruso kung paano magluto ng tama. Isang linggo, pagkatapos ng unang pagsasahimpapawid, inutusan akong lumipat sa Moscow. Nagdesisyon ang headquarters ng Russia One TV na ipalabas ang puso ng bayanihan sa buong bansa. Yekaterina, congratulations, bati ng Director of Program Scheduling sa Moscow. Gawin natin ang miracle ng Vladivostok na mangyari sa buong bansa. Iba ang Moscow sa Vladivostok. Ito ay isang malaking syudad na may mahigit 12 milyong tao. Maiintindihan kaya ng mga tao rito ang diwa ng Pilipino? Sa paghahanda para sa unang pagsasahimpapawid sa buong bansa, gumamit ako ng mga bagong paraan. Sa halip na ipalabas lang ang video mula sa Pilipinas, nag-imbita ako ng mga Russian expert para mag-analisa at mag-usap. Ang una kong guest ay si Dr. Ivan Petrov, isang sociologist mula sa Russian Academy of Sciences. Ang interesante tungkol sa pagluluto sa pista ng Pilipinas ay ipinapakita nito ang perpektong balanse sa pagitan ng individualism at collectivism, paliwanag ni Dr. Petrov. Bawat bahay ay pinapanatili ang sarili nilang lasa, ngunit nagtitipon pa rin sila para magluto at magbahagi. Ang isa pang guest ay ang chairman ng Association of Filipinos sa Moscow. Nagdiriwang din kami ng pista at nagluluto ng sama-sama sa Moscow sa loob ng 30 taon. Noong una, Pilipino lang, ngunit ngayon, marami na ring kapitbahay na Ruso ang sumasali. Sa wakas, dumating ang araw ng pagsasahimpapawid sa buong bansa. Sa isang malamig na gabi ng Biyernes sa Nobyembre, nagsimula ang programa. Nagsimula ito sa video ng paghahanda ng pista, ngunit sa pagkakataong ito, nagdagdag ako ng bagong elemento ang paghahambing sa tradisyonal na kultura ng pag-iingat ng pagkain sa Russia. Ang Russia mismo ay may mga pickled food tulad ng pickled cucumber na tinatawag na solenie ogurtsi o sauerkraut na tinatawag na kvashenaya kapusta, paliwanag ko. Ngunit ang pista ng Pilipinas ay espesyal dahil hindi lang ito pag-iingat ng pagkain kundi isang kultura ng pagbabahaginan. Habang nasa programa, may nakakagaling na sandali na nangyari ang video call kay Lola Mameng sa Capiz. Kumusta mula sa lahat ng Ruso? Kumaway ang lola. Hindi ko inakala na sisikat ng ganito ang luto ko. Nakakahiya. Pinahintulutan namin ang mga manonood na magtanong sa pamamagitan ng interpreter. Lola, ano ang sikreto ng inyong pagkain? Ang sikreto? Madali lang. Isipin mo lang kung sino ang kakain. Ang apo kong lalaki ay hindi mahilig sa anghang, kaya kaunting sili lang. Ang apo kong babae ay hindi mahilig sa maalat, kaya kaunting asin lang. Ang mainit na sagot na iyon ay nagpaalab sa chatroom. Parang lola ko. Naaalala ko ang babushka namin. Ito pala ang pagkain na may pag-ibig. Tumalon ang real-time rating mula 30% hanggang 35%. Pagkatapos ng programa, may nakakagulat na nangyari sa buong Moscow. Nagsimulang magtatag ng Filipino cooking groups. Naglitawan ang hashtag na Filipino cooking sa social media. Nagpost ang mga tao ng larawan ng pagkaing Pilipino na niluto nila. Ang Abbat Street Apartment Group ay magluluto ng pagkaing Pilipino ngayong weekend. Sino ang sasali? Kami rin sa apartment namin. Tumawag din ang Philippine Embassy. Yekaterina, salamat sa iyo. Umangat sa panibagong antas ang cultural exchange ng Pilipinas at Russia.
Gusto kaming suportahan ng gobyerno. Pagkatapos ng tagumpay ng episode ng pista, nagdesisyon akong palawakin ang serye. Ang pangalawang paksa ay pag-aalay para sa yumao. Labis akong nag-alala kung paano ko ipapaliwanag ang kulturang ito sa mga Ruso dahil baka magkamali sila ng pagkaunawa sa relihiyon. Sa sandaling iyon, may nagbigay sa akin ng magandang ideya si Father Andre, isang Orthodox priest. Ang pag-aalay ng Pilipinas ay hindi isang ritual ng relihiyon, kundi isang pagpapakita ng pag-ibig sa pamilya. Sa core nito, parang memorial mass namin ito para sa mga yumao. Sa programa, ipinakita namin ang mga hakbang sa paghahanda ng pagkain para sa pag-aalay ng detalyado. Ang larawan ng maingat na paghahanda ng paboritong pagkain ng yumao at ang sandali na nagtitipon ng pamilya para mag-alala. Noong buhay pa si Lolo, paborito niya ang sinigang na ito. Nakakagaling ang interview sa pamilyang Pilipino. Tuwing darating ang araw na ito, naaalala namin si Lolo. Ang reaksyon ng mga manonood na Ruso ay mas maganda pa sa inaasahan. Pumupunta rin kami sa sementeryo tuwing Easter, ngunit hindi ganoon ka detalyado. Ang ganda ng ganitong pag-alala sa mga yumao. Noong panahon ng Soviet, ipinagbawal ang relihiyon kaya hindi kami nakagawa ng ganito. Lalo na ang mga matatandang manonood, nakaramdam ng matinding koneksyon. Pagkatapos ng programa, may nakakagulat na pagbabago na nangyari. Nagsimulang magdaos ng katulad na memorial dinner ang mga pamilyang Ruso. Ngayon, nagluto ako ng borscht na paborito ni Mama, nagpadala ng kuwento ang isang manonood. Nang magtipon ang buong pamilya at mag-usap tungkol kay Mama, ang ganda ng pakiramdam. Ang pangatlong paksa ay palengke. Ang kasiglahan ng Dampa Market, ang mga mababait na tindera, ang kultura ng dagdag lahat ng ito ay nagpukaw sa alaala ng mga Ruso noong panahon ng Soviet. Ganyan din ang market namin noon. Ngayon, pera na lang ang iniisip ng lahat. Nagsimulang kumilos ang mga tindera sa Izmailovsky Market sa Moscow. Subukan nating gayahin ang mga Pilipino. Simula ng isang lola na nagtitinda ng gulay, nagsimula siyang magbigay ng extra onion sa isang customer na bumili ng 1 kilogram ng patatas. "Oh, wag na po," nagulat ang customer, ngunit nakangiti. "Napanood mo ba ang programa ng Pilipinas? Kailangang may bayanihan." Bayanihan, ang maliit na pagbabagong ito ay nagsimulang kumalat sa buong market. Dumami ang usapan sa pagitan ng mga tindera at customer at muling sumigla ang market. Nakatanggap ang istasyon ng tawag mula sa iba't ibang rehiyon. Nagsimula na rin ang proyekto para sa market restoration sa St. Petersburg. Ang Association of Market Vendors sa Novosibirsk ay nagkaroon din ng bayanihan campaign. Pagsapit ng 3 buwan, ang serye ng Ang Puso ng Bayanihan ay naging social phenomenon na sa Russia. Opisyal na inanunsyo ng Ministry of Culture na ang programa ay nakagawa ng positibong pagbabago sa lipunang Ruso. Susuportahan ng gobyerno ang restoration ng community culture. Yekaterina, may malaking proyekto na darating. Tawag sa akin ng Director of Program Scheduling. Pupunta tayo para mag-ulat tungkol sa kultura ng kimchi ng mga Koryoin sa Central Asia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 2 linggong trip. Naglakbay kami sa Kazakhstan. Ang una naming destinasyon ay isang baryo ng Koryoin sa Almaty. Nang bumaba ako sa eroplano, naghihintay ang Association of Koryoin, maligayang pagdating. Dahil sa programa ng Russia, nagka-interes ang aming mga bagong henerasyon sa kimchi. Pagdating ko sa baryo ng Koryoin, natigilan ako sa nakita ko ang buong baryo ay abala sa paghahanda ng kimchi. Tuwing Nobyembre, bawat taon, ang buong baryo ay nagluluto ng kimchi, paliwanag ng village chief. Ngayon ay special dahil narito ang crew mula sa Russia, kaya lahat ay excited. Nakilala ko si Lola Tamara Kang, 85. Noong sapilitan kaming ilipat noong 1937, itinago ng nanay ko ang turnip seed sa kanyang bra. Iyon ang simula ng kimchi namin. Ipinakita sa akin ng lola ang isang lumang jar. Ito ang kimchi jar. 60 taon na. Kahit nagawa sa lupa ng Kazakhstan, pareho pa rin ang lasa ng kimchi. Ang pagluluto ng kimchi sa baryo ay parang isang festival. Lahat ay kasali, anuman ang kasarian o edad. Mahirap makahanap ng napa cabbage dito kaya gumagamit kami ng cabbage, paliwanag ng isang lola. Ang chili powder,
Kung i-order namin mula sa Korea, napakamahal, kaya gumagamit kami ng lokal na sili at pinatutuyo. Iba man ang mga sangkap, pareho ang intensyon, ang larawan ng lola na nagtuturo sa mga apo kung paano gumawa ng kimchi ay nakakagaling. Kailangang buksan ang bawat dahon ng cabbage at pahiran ng sauce. Huwag mong gawin ng pabigla-bigla. Isang third-generation Korean na lalaki ang nagsabing, "Hindi ko talaga gusto ang kimchi. Inaasar kami ng mga kaibigan naming Ruso na mabaho." Ngunit nang mapanood ko ang programa ng Russia, nagbago ang isip ko. Ito pala ang identity namin. Ang pinaka-nakakagaling na sandali sa reportage ay nang dumating ang mga kapitbahay na Ruso para tumingin. Maaari ba kaming tumulong sa pagluluto ng kimchi? Sige, luto tayo ng sama-sama. Malugod na tinanggap ng mga Korean ang mga Ruso. Ang mga kapitbahay na Ruso, na noong una ay tila nag-aatubili, ay unti-unting nakisalamuha. Nagtulungan sila sa paghahalo ng gulay sa sauce at uminom ng makgeolli ng sama-sama. Ang sarap ng pakiramdam kapag gumagawa tayo ng ganito ng sama-sama, sabi ng isang lola na Ruso. Noong araw, ganyan din kami. Nang maglakbay kami patungo sa Tashkent, Uzbekistan, nakakita ako ng isa pang kwento. Sa kimchi making event na ginanap sa Korean Cultural Center, napakaraming Uzbek ang sumali. Ang kimchi ay parang katulad ng aming local food, sabi ng isang binata na Uzbek. May fermentation, pag-iingat ng gulay, ang kultura ay nagkakaugnay. Sa Tashkent, nakilala ko ang isang napaka-espesyal na tao, si Lola Anna Kim, 95, isang first-generation survivor ng paglilipat, Oktubre 28, 1937. Paano ko makakalimutan ang araw na iyon? Lumuha ang lola. Madaling araw, pumasok ang mga sundalong Sobyet at sinabing maghanda sa loob ng 2 oras. Kuwento ng lola. 18 taong gulang pa lang siya noon. Hindi alam ng nanay ko kung ano ang kukunin. Nagpanik siya, ngunit ang una niyang kinuha ay ang kimchi jar. Sabi niya, kung mayroon lang tayo nito, mabubuhay tayo ng 1 buwan. Ang 6,000 kilometro na biyahe sa loob ng 1 buwan sa freight train ay malinaw pa rin sa alaala ng lola. 40 katao sa tren, walang banyo, walang pagkain. Ngunit nakaligtas kami sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kimchi na inihanda ng nanay ko paunti-unti. Ipinakita sa akin ng lola ang isang lumang kutsara. Ito ang kutsara na ginamit namin noon. Ginamit namin ito para isalok ang kimchi juice. Nagbabahaginan kami ng 1 kutsara bawat isa at sinasabing, hindi magtatagal, makakabalik na tayo, magtiis ka pa. Ngunit hindi sila nakabalik. Iniwan sila sa gitna ng steppe sa Kazakhstan at kailangan nilang maghukay ng lupa para sa unang taglamig. Ang unang taglamig ay parang hell, 40 degrees. Wala kaming makain. Kailangan naming maghukay ng ugat ng halaman, ngunit nagluluto pa rin kami ng kimchi, gaano man kahirap. Bakit po kayo nagdidiin sa pagluluto ng kimchi? Tanong ko. Ang kimchi ay hindi lang pagkain, kundi ang hindi pagkalimot kung sino kami. Kapag kumain kami ng kimchi, naaalala namin ang aming bayan at nagkakaroon kami ng pag-asa na makakabalik kami balang araw. Dinala kami ng lola sa sementeryo ng baryo. Ang mga nakahiga dito ay ang mga namatay noon dahil sa lamig at gutom. Ngunit hanggang sa huling sandali, iningatan pa rin nila ang kimchi jar. Sa lapida, may mga titik na Koreano at Cyrillic na nakaukit ng magkasama. Ito ang puntod ng nanay ko. Hinaplos ng lola ang lapida. Ang huling bilin niya ay, huwag mong kalimutan kung paano gumawa ng kimchi. Pabalik sa lodging pagkatapos ng reportage, tahimik ang lahat sa team. Napagtanto namin na ang kimchi ay hindi lang pagkain, kundi kaligtasan, identity at pag-asa. Gabi iyon, sumulat ako sa aking diary. Para sa mga Korean, ano ba talaga ang kimchi? Siguro, ito ang tahanan na maaari nilang balikan. Kahit na hindi sila makabalik physically, umuwi sila araw-araw sa pamamagitan ng pagkain ng kimchi. Ang Bishkek, Kyrgyzstan, ang huling destinasyon ng reportage. Dito, may nakakagulat na pagbabago na nangyari pagkatapos na ipalabas ang programa ng Russia. Ang image ng Korean ay lubusang nagbago, sabi ng direktor ng Korean Association. Noon, gusto naming itago ito, ngunit ngayon, ipinagmamalaki namin ito.
Pagbalik ko sa Moscow pagkatapos ng reportage sa Central Asia, may nakakagulat na balita na naghihintay. Pumayag si Lola Mameng mula sa Capiz na bumisita sa Russia, sabi ng Director of Program Scheduling ng Excited. Ayusin natin na magkita sila ng mga lola ng Koryo Inn. Hindi lang ito simpleng pagkikita, kundi isang makasaysayang sandali kung saan magtatagpo ang mga Pilipino at Koryo Inn na may parehong diwa ng komunidad. Nag-imbita kami ng 3 lola ng Koryo Inn mula sa Central Asia para sa pagkikita Lola Anna Kim, Lola Tamara Kang at Lola Maria Pang. Nobyembre 13, 3 p.m. sa Sheremetyevo Airport, Moscow. Malapit na siyang lumabas, sabi ko, sa 3 lola ng Koryo Inn. Bawat isa sa kanila ay may hawak na bouquet ng bulaklak at ang kanilang mga mata ay namumula. Sa wakas, bumukas ang pinto at lumabas si Lola Mameng. Suot niya ang isang magandang terno. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Galing talaga sa Pilipinas. Si Lola Anna Kim ang unang lumapit. Nang magyakapan ang 2 lola, nagpipigil ng hininga ang lahat sa airport lobby. Napakahirap siguro ng pinagdaanan ninyo, sabi ni Lola Mameng habang humihikbi. Hindi po. Kami po ang dapat magpasalamat na hindi ninyo kami kinalimutan at binisita ninyo kami. Umiyak ng sama-sama ang 4 na lola. Ang mga tao sa paligid, ang news crew, at pati ang airport staff ay umiyak din. 87 taon na ngayon na nakilala namin ang isang tao mula sa bayan namin, sabi ni Lola Tamara Kang habang pinupunasan ang luha gamit ang handkerchief. Nag-usap ang mga lola gamit ang Tagalog, Ruso at Koreano na nagkakahalo. Iba man ang wika, nagkakaintindihan ang kanilang puso. Kinabukasan, nagdaos ng special cooking event sa Philippine Cultural Center sa Moscow. Ngayon, magluluto tayo ng sama-sama, bati ko. Ito ay muling pagkikita ng mga taong may parehong diwa ng komunidad. Sa isang panig, nagsimulang magluto si Lola Mameng ng tradisyonal na pagkaing Bisaya. Sa kabilang panig, nagsimulang magluto ng Central Asian kimchi ang mga lola ng Koryo Inn. Cabbage ang ginagamit ninyo para sa kimchi? Sabi ni Lola Mameng nang nagtataka. Wala po kasing napa-cabbage dito, pero pareho lang ang lasa, ngumiti si Lola Anna Kim. Nagsimulang maghalo ang 2 estilo ng pagluluto. Nagturo si Lola Mameng kung paano gumamit ng sili, habang ipinakita ng mga lola ng Koryo Inn kung paano gumamit ng beetroot para maging maganda ang kulay. Sa huli, iisa lang ang puso, sabi ni Lola Mameng. Ang intensyon na magluto at magbahagi. Napakaraming Ruso ang sumali sa event. Lahat sila ay nagtitinginan sa mga lola at nag-aaral kung paano magluto. Habang abala sila sa pagluluto, naglabas si Lola Maria Pang ng isang lumang notebook. Ito ang kimchi recipe na iniwan ng nanay ko. Nagsimula siyang magsulat noong 1937. Ang notebook ay puno ng mga pangalan ng pagkaing Koreano na nakasulat sa Cyrillic kimchi, kakdugi, dongchimi. Hindi po marunong magsulat ang nanay ko, kaya isinulat niya lang ang tunog na naririnig niya. Ngunit sabi niya, huwag na huwag kalilimutan. Tiningnan ni Lola Mameng ang notebook at tumulo ang luha. Ito ay tunay na kayamanan. Mas mahalaga pa sa artifact sa museum, sa sandaling iyon, may isang lola na Ruso ang lumapit. Maaari po ba akong mag-aral? Ang apo ko ay interesado sa kultura ng Pilipinas at Korea. Sige, sabay na sagot ng 4 na lola. Sa isang iglap, naging maliit na cooking class ang lugar. Ang mga lola ay naging guro, nagtuturo sa mga Ruso. Ganito hawakan ang gulay, hindi ganyan. Huwag masyadong pigain. Mga ganito karaming sili. Masyadong marami na yan. Maanghang. Walang tigil ang tawanan. Iba man ang wika, sapat na ang kanilang komunikasyon gamit ang mga galaw. Para sa tanghalian, may mga special menu, nilagang baboy at pelmeni, at syempre, ang Bisaya food at bagong lutong kimchi. Ito ang unity, sabi ng isang participant. Walang hangganan ang pagkain. Habang kumakain, nag-usap ang mga lola tungkol sa mas malalim na paksa. Kung iniwan namin ang kimchi, magiging Ruso na kami ng lubusan, sabi ni Lola Tamara Kang. Ngunit dahil sa kimchi, hindi namin nalilimutan kung sino kami. Sa Pilipinas ngayon, marami na ring bumibili ng kimchi at pagkain.
sagot ni Lola Mameng. Ngunit kapag festival, nagluluto kami ng sama-sama. Iyan ang pakiramdam namin. Hapon, may nakakagulat na anunsyo. Dumalo mismo ang Deputy Minister of Culture ng Russia sa event. Nang makita ko ang atmosfera rito ngayon, napagtanto ko ang kapangyarihan ng kultura. Suportahan ng gobyerno ang preservation ng kultura ng Koryoin. At pagkatapos, may mas nakakagulat pang anunsyo na sumunod. Itatalaga namin ang Nobyembre bilang Month of Sharing Culture bawat taon. Magdaraos kami ng cooking festivals at isusulong ang cultural exchange sa buong Russia. Agad na pumalakpak ang lahat sa event. Niyakap ng mga lola ng Koryoin ang isa't isa, umiiyak. 87 taon na kinilala na kami. Nang matapos ang pagluluto, natapos na rin ang Food of Unity na niluto ng 4 na lola. Ito ang Food of Unity, sabi ni Lola Mameng. Pinaghalo namin ang estilo ng Pilipinas at Koryoin. Tikman ninyo. Nagbahagi ang mga lola ng pagkain sa mga participant. Napaka-espesyal na lasa. May kasaysayan. Pagkatapos ng matagumpay na cooking event, hindi inaasahan akong inanyayahan. Inanyayahan ako ng gobyerno ng Pilipinas na bumisita. Yekaterina, nakagawa ka ng malaking kontribusyon sa cultural exchange ng Pilipinas at Russia. Gusto naming maranasan mo mismo ang Pilipinas. Nagsimula ang 2 linggong trip sa Pilipinas. Ang unang destinasyon, siyempre, ay ang Capiz. Maligayang pagdating. Naghihintay si Lola Mameng sa bungad ng baryo. Ang buong baryo ay excited na. Bumisita ang producer mula sa Russia. Ang buong baryo ay puno ng mga welcome sign. Maligayang pagdating, kaibigan mula sa Russia. Magkakaisa tayo sa pagkain at bayanihan. Ano po ito? Nagulat ako. Sabi kasi, sumikat ang baryo namin hanggang Russia. Gusto ka nilang pasalamatan. Pagpasok ko sa bahay, puno ang mesa ng pagkain lechon, dinuguan at iba pang pagkaing Bisaya. Ito ang pagkain ng buong baryo, paliwanag ng lola. Hindi ako lang ang nagluto, nagtulungan ang mga kapitbahay. Bawat isa ay nagdala ng tig-isa o 2 ulam. Bakit po kayo naghanda ng ganito? Hindi ako makapagsalita dahil nakita ninyo ang halaga ng kultura namin sa Russia. Napakalaki ng pasasalamat namin. Habang kumakain, nag-usap ako sa mga taga-baryo. Dahil sa programa ng Russia, nag-isip ulit kami tungkol sa kahulugan ng pista, sabi ng isang lola. Noon, tiningnan namin ito na normal lang, ngunit ngayon, pakiramdam namin, ito ay isang kultura na dapat ipagmalaki. Kinabukasan, sinubukan ko ang bayanihan sa pagtatanim ng palay. Sa pagkakataong ito, gumawa ako mismo. Ganito hawakan ang punla, turo ng lola. Noong una, tila nag-aatubili ako, ngunit unti-unti akong gumaling. Tumulong din ang mga lola sa baryo. Ang galing mo, parang Pilipino na. Ang sarap pala kapag nagtatrabaho ng sama-sama. Ito ang bayanihan, sabi ng lola. Ang trabaho na nakakapagod kapag ginawa ng mag-isa ay nagiging masaya kapag ginawa ng sama-sama. Nang maglakbay ako patungo sa Maynila, bumisita ako sa palengke. Mas masigla ito kaysa sa nakita ko sa TV. Mula sa Russia, natandaan ako ng mga tindera. Napanood namin ang programa. Dahil sa iyo, dumami ang mga Russian tourist. Totoo iyon. Maririnig ang wikang Ruso sa buong market. Bumili ako ng pansit. Gusto ko rin ng mango sticky rice. Napakabait ng mga tindera sa mga Russian customer. Ito, dagdag na, kainin mo ng masarap. Marami akong natikman, pansit, puto, barbecue. Huwag ka nang magbayad, kaway ng isang lola. Ikaw ang nag-promote ng market namin sa mga Ruso. Hindi po, kailangan kong magbayad. Hindi, kailangang may bayanihan. Sa huli, umuwi ako ng busog, nang hindi nagbabayad, nakaramdam ako ng pagkahiya at pasasalamat. Ang pinaka-nakakagaling sa Maynila ay ang kultura sa apartment. Inanyayahan ako ng isang opisyal mula sa Cultural Center sa apartment niya. Ngayon, may gathering kami. Gusto mo bang sumama? Sa common room ng apartment, mga 20 residente ang nagtipon. Bawat isa ay nagdala ng pagkain. Ito ang apartment culture ng Pilipinas, paliwanag ng isang residente. Hindi na masyadong nangyayari ito ngayon, ngunit dahil sa programa ng Russia, sinimulan namin ulit. Programa ng Russia? Opo.
Nang makita namin ang larawan ng pagluluto ng sama-sama, naisip namin na dapat din naming gawin ito. Nagsimula ito sa maliit na cooking gathering, ngunit ngayon, nagkikita na kami buwan-buwan. Nagbahaginan ang mga kapitbahay ng pagkain at masayang nag-usap. Nagpalitan sila ng impormasyon tungkol sa edukasyon ng mga bata at balita sa lugar. Noon, nagbabatian lang kami sa elevator, ngunit ngayon, naging tunay na kapitbahay na kami. Nainggit ako, imposible itong isipin sa apartment sa Russia. Paano po kayo nagsimula? Tanong ko. Kailangan ng kaunting tapang. Noong una, nahihiya pa ang lahat, ngunit nang magtipon kami, napakaganda ng pakiramdam. Kinabukasan, naranasan ko ang pag-aalay ng Pilipinas sa isang cultural center sa Maynila. Nagkaroon ng demonstration ng pag-aalay. Ang pag-aalay ay ang pag-alala sa mga yumao, paliwanag ng speaker. Bawat pagkain ay may sariling kahulugan. Nag-aral ako kung paano maghanda ng mga offering. Kahit na komplikado, ramdam ang intensyon. Pumupunta rin ba kayo sa sementeryo tuwing Easter sa Russia? Tanong ng speaker. Opo, ngunit hindi po ganoon, kadetalyado. Maaaring magkaiba ang forma, ngunit iisa ang puso ang pag-alala at pasasalamat sa mga ninuno. Ang pinakanakakagaling ay ang pagbabahagi ng pagkain pagkatapos ng pag-aalay. Pagkatapos ng seremonya, lahat ng pagkain ay ibabahagi at kakainin. Tinatawag itong salu-salo, paliwanag niya. Ibig sabihin, kumakain ng sama-sama kasama ang mga ninuno. Sa huling araw, naglakad ako sa Old Town. Ito ay isang kalye kung saan nagkakasama ang luma at moderno. Naisip ko, sana may ganito rin sa Russia. Pumasok ako sa isang tea shop. Ang lola na may-ari ay nagbigay sa akin ng tsaa at nagsabing, napanood ko ang programa ng Russia. Hindi ko inakala na sisikat ng ganoon ang pagkain namin. Napabilib ang mga Ruso. Dahil po iyon sa bayanihan, sagot ko. Dahil ang pagkain ay may bayanihan, naramdaman iyon ng mga Ruso. Nagbigay sa akin ng extra pastry, ang lola. Dalhin mo ito sa Russia. Hindi mo pwedeng dalhin ang fresh food, pero ito, pwede. Pabalik sa airport, puno ang bag ko ng souvenir, bagoong, patis, kakanin, at ang pinakamahalaga, bayanihan na puno sa puso ko. Sa eroplano, inaalala ko ang nakaraang 2 linggo. Ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang bayanihan ng mga Pilipino. Hindi ito isang bagay na espesyal. Ito ay ang pakikitungo lang sa kapwa-tao ng parang kapwa-tao pagbabahaginan, pagbibigay, at pamumuhay ng sama-sama. 3 taon pagkatapos kong bumalik mula sa Pilipinas, malaki na ang pagbabago sa Russia. Hindi, mas tama na sabihing bumalik na ang dating Russia. Naglakbay ulit ako para magtrabaho sa Vladivostok, sa istasyon ng TV kung saan nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas. Yekaterina, mainit akong tinanggap ng mga dating kasamahan. Sikat na ngayon ang istasyon namin sa cooking show. Totoo iyon. Sa harap ng istasyon, may isang memorial plaque na nakasulat, simula ng cultural exchange ng Pilipinas at Russia. Tuwing cooking season, nagdaraos kami ng festival dito, paliwanag ng Deputy Director, 3,000 katao ang sumali ngayong taon. Nagbago rin ang siyudad. Sa Central Market, nagkaroon ng Bayanihan Street, isang market zone kung saan ang mga tindera ay nagbibigay ng extra at nakikipag-usap sa mga customer. Malaki na ang benta, ngumiti ang isang tindero. Dahil may bayanihan, dumami ang regular customer. Nagbago rin ang apartment complex. Bumalik ako sa dating apartment ko at nakita ko na may common living room na ngayon. Dahil sa iyo, Yekaterina, natandaan ako ng isang lola na kapitbahay. Pagkatapos ng programang iyon, nagsimula kaming magbatian ng mas madalas. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. Pagbalik ko sa Moscow, nagpatuloy ang pagbabago. Ang statistics na inanunsyo ng gobyerno ay nakakagaling. Sa nakaraang 3 taon, tumaas ng malaki ang interaksyon sa pagitan ng mga kapitbahay. Bumababa ang depression rate at tumaas ang social trust. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa numero ay ang mukha ng mga tao. Ang kalye ay mukhang mas masigla. Mas maraming tawanan at mas maraming tao ang nagbabatian. Nagbago rin ang istasyon ng TV. Ang serye ng Ang Puso ng Bayanihan ay umabot na sa Season 5 at ngayon, lumawak na ito sa Diwa ng Mundo series. Saan tayo pupunta ngayon?
Tanong ng Director of Program Scheduling. Ngayon, sa Mexico, isang bansa na may matibay na kultura ng pamilya, ang interes ng mga Ruso sa Pilipinas ay patuloy pa rin. Ang mga Filipino language schools ay tumaas ng 10 beses at may mahigit 100 Filipino restaurants. Gusto ko ng sinigang na hipon, natural na umorder ang mga Russian customer. Ang mas nakakagaling ay ang pag-unlad ng pagkaing Pilipino sa istilong Ruso. Ngayon, may mga fusion menu tulad ng pansit with beetroot o pelmeni na may La Paz Batchoy filling. Ang kultura ay umuunlad sa pamamagitan ng paghahalo, sabi ng isang chef. Ang komunidad ng Koryo-in ay lubusang nagbago. Hindi na sila nagtatago kundi ipinagmamalaki na nila ang kanilang sarili. Naging bridge kami ng kultura, sabi ni Lola Ana Kim nang may pagmamalaki. Sa wakas, kinilala na kami pagkatapos ng 87 taon. Ang suporta mula sa gobyerno ay mas systematic na. Ang Month of Sharing Culture ay naging national event at ang kultura ng Koryo-in ay naging heritage na dapat ingatan. Isang araw, nakarinig ako ng isang special news. Isang baryo sa Siberia na halos wala nang nakatira ay muling nabuhay dahil sumikat ito bilang baryo ng pagbabahaginan. Kaya, bumalik ang mga kabataan. Minsan, naaalala ko ang gabing iyon ang Mayo 9 sa broadcast control room kung saan ako lang ang nakaupo. Ang 2 minutong pagkakamali tadhana ba iyon? Aksidente iyon, sagot ko kay Lola Mameng na nag-video call sa akin, ngunit naging destiny na. Tumawa siya. Tama, ang aksidente ay naging destiny at ang pagkakamali ay naging miracle. Ngayon, may mga special gift sa mesa ko. Isang kimchi jar na gawa ng mga lola ng Koryo-in, isang sulat kamay mula kay Lola Mameng at thank you card mula sa mga Russian viewer. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang larawan na iginuhit ng isang bata. Ito ay isang larawan ng lola na Ruso at lola na Pilipino na nagluluto ng sama-sama. Sa ilalim, may sulat na nakasulat ng hindi maayos, bayanihan. Ano po ang bayanihan? Tanong ng anak. Tumawag sa akin ang nanay na nagpadala ng larawan. Sabi ko, parang masarap na pagkain na binabahagi ng lola. Sabi niya, naiintindihan ko na. Ang bayanihan na naiintindihan ng mga bata iyon, ang tunay na pagbabago. Ngayon, sa kung saan sa Russia, patuloy pa rin ang mga maliliit na miracle. Sa isang apartment sa Novosibirsk, nagtitipon ang mga kapitbahay para magluto. Kailangang mas maasim ito ngayong taon. Sa market sa St. Petersburg, nagbibigay ng extra ang isang tindero sa customer. Kailangang may bayanihan. Sa isang bahay sa Moscow, naghahanda ang isang pamilya ng special dinner para alalahanin ang lola. Ito ang borscht na paborito ni lola. Mga maliliit na pagbabago, ngunit kapag pinagsama-sama, nagiging malaking alon. Tumawag ang istasyon ng TV mula sa Pilipinas. Gusto naming gumawa ng special documentary, Ang Bayanihan, na gumawa ng Milagro, Russian edition, at ikaw si Yekaterina ang bida. Nagkamali lang po ako, sabi ko. Gusto naming ipakita kung paanong ang pagkakamali ay nakagawa ng magandang resulta. Habang nagsushooting, muli kong nakita ang napakaraming tao. Ang lola na umiyak sa lobby ng istasyon, 3 taon na ang nakalipas, ay isa ng cooking teacher ngayon. Nagbago ang buhay ko dahil sa iyo, Yekaterina. Hindi na ako nag-iisa ngayon. Ang mga tao na nakilala ko sa buong Russia ay nagsasabi ng parehong bagay. Nalaman ko ang bayanihan, may mga kapitbahay na ako. Ang sarap mamuhay ng sama-sama. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay sa sarili ko. 5 taon na ang nakalipas, ako ay isang city girl na nag-iisa. Malayo ang pamilya, walang kaibigan, nagtatrabaho lang araw-araw. Ngunit ngayon, iba na. May pamilya ako sa buong Russia, sa Central Asia at sa Pilipinas. Kahit hindi kami magkadugo, nagkakaugnay kami sa pamamagitan ng puso. Ilang araw na ang nakalipas, bumagsak ang malaking niebe. Mag-isa sana ako, ngunit bigla kong naisip, mag-imbita ako ng mga kapitbahay para magluto at kumain ng sama-sama. Nagpadala ako ng text sa group chat at agad na may reply. Ako na ang magdadala ng inumin. Tutulong ako sa pagluluto ng pancake. 1 oras pagkatapos, ang maliit kong apartment ay puno ng tawanan. Sa labas ng bintana, patuloy ang pagbagsak ng niebe
ngunit sa loob, mainit. Ang amoy ng pagkain, ang tunog ng clinking glass, ang tawanan ng mga kapitbahay. Ganito pala ang bayanihan, napagtanto ko. Hindi ito isang bagay na malaki. Ito ay ang pamumuhay lang ng sama-sama, pagbabahaginan, pakikitungo sa isa't isa ng parang kapwa-tao. Ito ang itinuro sa akin ng 8 pangminutong pagkakamali. Ang tao ay hindi nag-iisa. Lahat tayo ay magkakaugnay, at ang pangalan ng koneksyon na iyon ay bayanihan. Bukas, sa kung saan, may isang taong kakatok sa pinto ng kapitbahay. Nagdala ako ng luto. Tikman mo, at magsisimula ang isa pang maliit na miracle. Ang nakakagaling na kwento mula kay Yekaterina ng Vladivostok. Hindi ba ito kahanga-hanga? Ang 50 taong miracle na nagsimula sa isang 8 minutong pagkakamali. Ang nakakagaling na paglalakbay kung saan ang isang video mula sa isang maliit na baryo sa Pilipinas ay nagpainit sa malamig na gabi ng Russia. Ang intensyon ng lola na magluto, ang luha ng mga Koryoin na muling nagkita pagkatapos ng 87 taon, at ang alon ng bayanihan na kumalat sa kabila ng hangganan. Lahat ng ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa atin. Ang nagpapabago sa mundo ay hindi malaking plano o malaking pera, kundi ang maliit na pagmamalasakit at bayanihan sa kapitbahay. Ngayon, subukan mong batiin ang iyong kapitbahay. Ang miracle ay maaaring magsimula sa pagbabahagi ng isang maliit na plato ng pagkain o isang tasa ng mainit na tsaa. Sana, ang nakakagaling na kuwentong ito ay maipadala pa sa mas maraming tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like, subscribe, at ang mahalaga, i-share mo ito para malaman pa ng mas maraming tao ang magandang miracle na ginawa ng bayanihan ng mga Pilipino. Ang maliit mong click ay maaaring ang simula ng isang bagong miracle. Salamat.